Teleradyo. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na. Balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Yes. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya! Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Papasalamat po sa DCMM Teleradio and DCMM John. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Masdan mo ang ating bayan, anong iyong nakikita? May dapat bang malaman ating pag-usapan? Masdan mo ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata? May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na DCMM Radio Patrol sa 6:30 nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DCMM Radio Patrol sa 6:30 tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Magulong ng mithiin, sigaw ng inyong damdamin, dinig ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa. Malayang nagbabalita at naglilingkod, iba't ibang tinig natin ang dinadala ng hangin. May karamay ka sa iyong pagsisikap, kasabay mo sa iyong mga pangarap. Inyong tulay, inyong gabay, kapit araw, kapit kamay saan man. DCMM Radio Patrol sa 6:30 nagbabalita, naglilingkod
DZMM, Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! Kape! Alas 4 na madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, Romaras Tiana, Antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Good morning! Good morning! Basta DZMM! Ngayon po ay Lunes, July 21, 2025. Narito po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Apat na paulat na namatay sa pagagupit ng bagyong Krising at Habagat. Mahigit 4,000 individual apektado. Cebu City at Tumingan, Pangasinan isinailalim sa state of calamity dahil sa naranasang pag-ulan at pagbaha. Simbahang Katolika nanindigan sa total ban ng online gambling. 7 taong gulang na batang naiwan sa bahay, patay sa sunog sa Las Piñas. Sa lalawigan, 8 patay sa karambola ng 3 sasakyan sa Isabela. At sa balitang sports, laban ni na People's Champ Manny Pacquiao at WBC welterweight champion Mario Barrios na uwi sa tabla. Magandang madaling araw mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kami po yung tagapagbalita. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. At sa oras po na alas 4:03 na madaling araw, alamin po natin na magiging lagay ng ating panahon sa maghapon. Ulat, panahon. Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Ginoong Dan Villamil. Sir Dan, good morning. Good morning po Steve and Robert at sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. Sa kasalukuyan, may monitor tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng umaga, huli itong namataan sa layong 1,140 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon, mali pa naman yung tsansa na maging bagyo ang nasabing low pressure area at sa ngayon wala rin itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, itong habagat patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan dito pa rin sa area ng Luzon, Visayas at northern portion ng Mindanao. Pinakamaapektuhan ng habagat itong mga areas ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, pati na rin dito sa Calabarzon at Mimaropa. Kaya sa mga lugar na ito, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ay mas maaliwalas sa panahon na ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, ay wala na tayong nakataas na gale warning, pero makakaranas pa rin tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Sir Robert, Sir Steve. Sir Dan, itong inaasahan natin ng weather today, although kanina kasi habang bumabiyahe ako doon sa NLEX, doon sa may bahagi ng Pampanga, sa may San Simon area, napakalakas ng ulan. Pagdating mo dito partner sa may Bulacan area, bago ako mag Quezon City, tuyo. Tuyo naman. Anong magiging dahilan din nun, sir? Habagat pa rin ba yung ulan na yun na malalakas sa may Bulacan, Pampanga area? Yes po, ito pong area kasi ng Greater Manila area, particular itong Zambales, Bataan, Bulacan, at yung Metro Manila in general po ay exposed po kasi dito sa western section. So habagat po yung mga
pag-ulan na ating nararanasan. So ibig sabihin, Sir Dan, ito mga pag-ulan na nararanasan natin ito na from time to time, malalakas talaga yung buhos ng ulan, hanggang anong araw po natin mararanasan yan? Yes po, buong linggo magpapatuloy nga itong mga pag-ulan na dulot ng habagat. So for the remainder of the week, asahan po natin na ganitong panahon po ang ating inasahan. The entire week. At yung low pressure area na minomonitor natin, tama po ba, LPA ito? Yes po, so LPA ito. So sa ngayon, mananatiling malayo ito sa ating bansa. Hindi natin, at least for now, mababa pa yung chance na maging bagyo for the next 24 hours. Pero for the next days po, hindi natin tinatanggal yung possibility ng development. At kahit malayo siya sa atin, sir, itong LPA na ito, itong low pressure area na ito, may effect din ba siya sa weather system natin? Sa ngayon po, hindi nito hinahatak yung habagat, no? Pero possible po na sa mga sunod na araw, kung lalakas man ito, or kung magiging bagyo ito, possible saka lang po doon makakaroon ng interaction. Pero sir, doon yung tinatanong kasi, kahit wala na yung bagyo sa Pilipinas, yung epekto kasi ng habagat, sobrang lakas. Talagang ganun ho ba yun? Yes po, no? So, lagi naman ganito. So, for this month, June, July, August, lagi naman pong consistent na ganito yung performance ng habagat. So, it's nothing new po, no? It's nothing out of the normal. So, lagi naman pong ganito yung mga panahon na ating inaasahan around this month. Pero as time passes by, no, week by week, talagang humihina naman talaga itong habagat. Yes po, may mga times na lumalakas siya. May mga times na humihina siya, yung mga tinatawag natin monsoon break. So, yung reason kung bakit ganito yung ating panahon ngayon ay nandito siya sa phase na kung saan may kalakasan po yung effect niya. So, ibig sabihin, Sir Dan, yung mga residente natin na malapit sa mga ilog, yung mga nag-swell na ilog, ibig sabihin yung mga tumaas yung level ng tubig sa mga ilog, hindi pa pwede magpakakampante the entire week. Yes po, no? So, kahit since sa mga nakaraang araw, may mga pakulan na tayo naranasan, so possible, saturated na yung lupa over these areas, hindi na makakohold ng tubig. So kahit at least, kunyari, as of now, wala pong nakataas na heavy rainfall warning over Metro Manila. So kahit magkaroon man tayo ng mga pag-ulan na mahihina, posible pa rin po itong magdulot ng mga pagbaha. Naku, ayan malinaw po yan mga kapamilya. Makinig po tayo sa advisory na binigay ni Sir Dan. Sir Dan, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Sir Dan. Thank you po, and good morning. Good morning po. Yan po, si Ginoon Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Samantala, 4 ang naiulat na namatay sa pagagupit ng bagyong Krising at habagat sa bansa. Sa report ng NDRMC, 1 kumpirmadong namatay sa Caraga habang binibirig pa ang mga napaulat na namatay sa Northern Mindanao at Davao Region. 4 ang nawawala at 3 ang nasugatan. Halos 133,000 na pamilya o mahigit 420,000 na individual ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbanat dulot ng bagyo at habagat. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare Development o DSWD na sapat ang supply ng food packs para sa mga apektado ng kalamidad. Sa Cotabato, patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos mahulog sa ilog sa bayan ng Kamakan. Pinaghahanap pa rin ang 6 na taong gulang na ate ng biktima na nahulog din sa ilog. Sa Ilocos Sur naman, nalunod din ang 21 anyos na lalaki sa ilog sa bayan ng Banayoyo. Lumusong sa ilog ang biktima para kunin ang kanyang tsinelas na itinapon ng kaibigan pero inanod ng malakas na agos. Sa bahagi ng Candon City na recover ang bangkay ng biktima. Sa Quezon City naman, search and retrieval operation sa 2 nawawalang bata na inanod ng ilog sa Quezon City. Itutuloy ngayong araw. Kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Ipagpapatuloy ng mga otoridad ngayong araw ang search and retrieval operations sa 2 minor de edad na inanod sa ilog sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Krising at habagat sa Barangay Bangon Silangan, Quezon City. Ayon kay Leng Villara ng Barangay Bagong Silangan Disaster and Rescue Team, alas 10 ngayong umaga, itutuloy ng kanilang hanay at ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga bata sa bahagi ng ilog kung saan sila nawala at sa kalapit ng San Mateo River kung saan maaaring inanod ang mga bata. Kahapon, bigo ang rescuers na makakita ng anumang senyales na buhay pa ang 9 na taong gulang at 11 taong gulang na mga bata. Sa ulat ng barangay, 3 bata ang napaulat na nawawala matapos anurin sa ilog doong Sabado pero nagawang ma-rescue ang isa. Batay sa report, naliligo sa ilog ang mga biktima nang maanod dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig dulot ng ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol.
Christian Yusores. At may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Samantala, mahigit 300 pamilya ang inilikas mula sa 9 na barangay sa Quezon City na nasa gilid ng Tulyahan River. Nagbawala ang pag-asa sa mga nakatira malapit sa ilog dahil sa posibleng pag-apaw ng Lamesa Dam sakaling magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Basta AM, MM. Oras natin, 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. 30 barangay mula sa 6 na bayan sa Occidental Mindoro ang binaha. Bunsod ng ilang araw na pag-ulan na dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Kabilang sa mga apektadong bayan ang Rizal, Magsaysay, San Jose, Kalintaan, Sablayan at Pamburaw. Daan-daang hektare naman ang palayan sa lalawigan na nalubog sa baha. Sa report ng Occidental Mindoro Provincial Social Welfare and Development Office, 300 at 45 pamilya o mahigit 1,000 individual ang inilikas, maging ang mga opisina at iba pang pasilidad ng NFA sa Occidental Mindoro ay binaha. 6 na truck ang naka-standby para ilipat sa mahigit 2,000 sako ng palay para hindi mabasa sakaling magtuloy-tuloy ang pag-ulan at pagtaas ng tubig. Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Ginagawang kalsada sa Kalintaan, Occidental Mindoro nasira dahil sa matinding ulan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Mindoro at ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel. Malaking pinsala ang iniwan ng walang patid na pag-ulan sa ginagawang kalsada sa Kalintaan, Occidental Mindoro, partikular sa bahagi ng Sitio Grill. Ang habagat na may kasamang malakas sa pag-ulan dulot ng bagyong Krising ay nag-wash out sa mga graba na lubhang nakaapekto sa proyekto ng ginagawang kalsada. Hindi lang ang kalsada ang nasa lanta, maging ang mga palayan sa tapat nito ay nasira din. Pinapayuhan ng publiko na maging maingat sa pagbiyahe sa apektadong lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Sa Bataan naman, binaha mga bayan ng Abukay, Hermosa at Mariveles. Ilang pamilyang inilikas sa Mariveles dahil sa banta ng landslide sa barangay Kamaya. Sa Baguio City naman, mahigit 70 residente ang inilikas sa Camp 7 at Luwakan dahil sa 2 beses na paggulong ng malaking tipak ng bato. Isinisi ang insidente sa itinatayong sementeryo sa tuktok ng bundok. Pero depensa na may-ari ng sementeryo, ang malakas na ulan at hindi ang konstruksyon ang sanhi ng rockslide. Basta DZMM. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Umingan sa Pangasinan dahil sa epekto ng bagyong Krising at habagat. Inaprobahan ng Sangguniang Bayan ang resolusyon matapos bahain ang 40 barangay sa bayan. Mahigit 6,000 pamilya o mahigit 16,000 individual ang apektado ng kalamidad. Binaha ang Umingan dahil sa pag-apaw ng Banila River. Samantala, isinailalim na rin sa state of calamity ang Cebu City matapos makaranas ng pagbaha at landslide ang ilang lugar sa lungsod. Sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Arquival Sr. na sa pamamagitan ng pagsasailalim sa kanilang lungsod sa state of calamity ay mapabilis ang flood mitigation tulad ng declogging operation at pagkukumpuni sa mga daluyan ng tubig tulad na lamang ng mga estero sa mga kritikal na lugar. Basta AM, DZMM. Ilang lokal na pamahalaan naman ang nagsuspinde ng klase ngayong araw dahil sa inaasahang masamang panahon. Walang pasok ngayong araw. O makinig po ha sa mga nagtatanong ha, sa mga hindi nakamonitor kagabi at sa mga ngayon pa lang po makikibalita kung may pasok o wala. Ito po, walang pasok ngayong araw sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Bataan, Laguna, gayon din sa Malolos, San Ildefonso at San Jose del Monte sa Bulacan. Suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng level sa Kalumpit, Balagtas at Bukawe sa Bulacan, Oton sa Iloilo, Candaba, Pampanga at Rosales, Pangasinan.
Wala namang pasok mula preschool hanggang senior high school sa San Miguel, Bulacan. Sinuspindi naman ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa Atok, Benguet, Basista, Pangasinan, Santo Tomas sa Pampanga at Hagonoy, Bulacan. Basta AM, MM. Naniniwala ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na hindi tataas ang presyo ng agricultural products matapos manalas ang bagyong Krising at Habagat. Sinabi ni SINAG Executive Director Jason Kainglet na karamihan sa mga magsasaka ay tapos na mag-ani at naghahanda na sa panibagong pagtatanim kaya't walang basihan para tumaas ang presyo. Kadalasan na niyang tumataas ang presyo tuwing may kalamidad dahil sa pahirapan ang pagbiyahe kaya't umapila sila sa mga LGU na makipag-ugnayan sa mga biyahero at trader para mabiyahe ang mga produkto. Basta AM, DZMM. Sa ibang balita, muli pong tataas ang presyo ng langis bukas. Naku, ito na po. Maglalaro sa 70 sentimo hanggang 1.10 kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Ang presyo ng gasolina magtataas ng 20 sentimo hanggang 40 sentimo. 50 sentimo naman hanggang 70 sentimo ang dagdag presyo sa kerosene. DZMM. Sa ibang balita naman, pinag-aaralan na rin ng mga bayan ng Agoncillo at Talisay sa Batangas ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto sa kabuhayan ng mga mangingisda ng balitang itinapon sa Taal Lake ang mahigit 30 nawawalang sabongero. Una nang inihayag ng bayan ng Laurel ang planong magdeklara ng state of calamity dahil ramdam ng mahigit 500 mangingisda ang paghina ng kanilang kita sa pool nang pumutok ang balita. Humina ang benta ng mahigit 300 mangingisda sa Agoncillo dahil sa issue. Ayon kay Agoncillo Mayor Cindy Reyes, bagsak ang presyo at benta ng mga isdang huli sa lawa. Naglabas na rin ng video si Batangas Governor Vilma Santos na kumakain ng tawilis para ipakitang ligtas kainin ng mga isdang huli sa Taal Lake. Nagkasari ng budol fight bukas ang mga mayor ng mga bayan sa paligid ng Taal Lake at mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ipakitang ligtas nga kainin ang mga isda mula sa lawa. Basta AM, DZMM. Oras natin, 17 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Tuloy po tayo sa mga balita na nindigan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa kanilang panawagan na total ban ng online gambling sa bansa. Binati ko si CBCP President Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang dahilan ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na malaking kita mawawala sa gobyerno na magagamit sa mga programa nito kapag tuluyang ipinagbawal ang online gambling. Ibinunyag ng Cardinal na sinulatan siya ng PAGCOR official at sinagot ang mga issue na inilabas ng mga obispo sa isang pastoral letter. Sinabi ni Cardinal David na ito anya ang rason ng PAGCOR kaya't kontra sa total ban ng online gambling kahit maging suga pa sa sugal ang publiko lalo na ang mga kabataan. Kinontra rin ng Kardinal ang panukalang higpitan ng regulasyon sa online gambling dahil kayang malusutan ito ng mga kabataan na sanay gumamit ng mga makabagong teknolohiya. Nanindigan ng Simbahang Katolika na kontra ito sa anumang uri ng online gambling. Basta AM, MM. Samantala, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maraming pamilya ang nasira dahil sa online gambling. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na ginagamit ang mga bagong teknolohiya para sa kabubuti ng pamilya at hindi sa pagsira nito. Nandito anyang teknolohiya para mapadali at mapaganda ang buhay ng mga Pilipino, mapabuti ang serbisyo ng gobyerno at mawala ang korupsyon. Dismayado rin ang Pangulo sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagpapakalat ng fake news at scam na bumibiktima sa maraming Pilipino. Samantala, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinag-aaralan ng gobyerno ang mga posibleng implikasyon ng total ban ng online gambling. Pero hindi anya nagkabago ang paninindigan ng Pangulo na iban sa bansa ang Pogo. Basta AM, DZMM. Kuha po na tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. biyaheng Amerika para sa official visit at pulong kay US President Donald Trump. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay hatid ni Radyo Patrol. Christian Josores. Christian.
Sa kanyang departure speech, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang biyahe sa Amerika dahil sa pagkakataong makausap si US President Donald Trump at maisulong ang mga interes ng bansa at mapatatag ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Prioridad niya sa official visit na maisulong ang greater economic engagement, partikular sa pamamagitan ng kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Ihahayag niya ni Marcos kay Trump ang pagiging bukas ng Pilipinas na makipagnegosasyon para sa isang bilateral trade deal na magbibigay ng matibay at magandang benepisyo sa dalawang bansa at magbubunga ng marami pang kolaborasyon sa hinaharap. Bukod sa mga opisyal, nakatakdaring makipagpulong si Marcos sa mga business leader para sa mga oportunidad na makatutulong sa paglagupan ng ekonomiya. Inaasahan din naman ang mga diskusyon para sa kooperasyong pangseguridad at depensa. Susubukan din umano ng Pangulo at mga opisyal na buksan ang usapin para sa posibleng pagresolba sa pinangangambang epekto ng ipinatupad ng Amerika na mas mataas na reciprocal tariff sa Pilipinas. Sa pag-alis ng Pangulo, itinalaga bilang caretaker ng gobyerno sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at DAR Secretary Conrado Estrada III. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Osores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. 4:21 na madaling araw, nilinaw naman Executive Secretary Lucas Bersamin na walang ipinalalabas na bagong warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa mga kapwa-akusado ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sinabi ni Bersamin na sakaling maglabas ng bagong warrant ng ICC at ibadaan sa Interpol, obligado ang gobyerno na ipatupad tulad ng ginawa sa kaso ng dating Pangulo dahil miyembro pa rin ng Interpol ang Pilipinas. Una nang sinabi ni Bersamin sa isang panayam na itatrato nila tulad ng dating Pangulo si Senador Ronald De La Rosa sakaling magpalabas ng warrant of arrest ang ICC dapat sa dating PNP chief ng Duterte administration na instrumento sa pagpapatupad ng Oplan Tukang. Tiniyak naman ni Bersamin na susunod ang palasyo sakaling maglabas ng desisyon ang Supreme Court sa mga petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Basta AM, DZMM. Oras partner, alas 4:22 na madaling araw. Sa ibang lugar may pasok, sa iba wala Ang ha. daming partner nagtatanong, din sa Metro Manila wala pa namang announcement. Ano? Wala eh. Doon sa Rizal, wala pa rin pong announcement hanggang ngayon. Baka po kayo po ay makadulog po sa inyong mga social media page nila, no? Para abangan po ninyo yung announcement nila kung sakali may pasok. Maaga pa naman. Halos partner, Pangasinan, Bulacan, Pampanga. Ayan, yan po yung mga may anunsyo. Iloilo. At partner, habang maaga pa naman, siguro mga 5, wag naman masyado yung late mag-a-announce yung mga LGU natin. Although yung ibang LGU kasi nakita ko na din kagabi, ang anunsyo nila may pasok today. May pasok talaga. So wala daw manilate dahil may pasok today. Ayan. Malamang sa malamang, kung hindi po nag-anunsyo kagabi ang mga LGU ninyo, gisingin nyo na po yung mga bagets ninyo at papasok na sila sa school. Lunes po Lunes, Monday. Good morning po, maganda madaling araw. Good morning. Sa lahat po na nakatutok sa atin sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, sa mga naka-transistor radio, at sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan habang bumabiyahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang madaling araw. Mag-iingat po kayo dahil partner, medyo malakas-lakas pa rin yung ulan kanina sa labas. At lalo na yung mga bumabiyahe. Ikaw kanina ka muna. Ayan, yung kalakas. Zero visibility ako kanina sa may NLEX, sa may San Simon. Pero pagdating ko ng Bulacan area, tuyo talaga. Hanggang Quezon City. Daan-daan lang po sa pagmamaneho ha. Ingat po tayo. At sa mga magpapa-attendance check, at sa mga magpapa-shoutout po sa atin, syempre, isend nyo po yan sa ating Viber, sa DZMM Viber ha. 0919-278-3000. Mamaya babasahin namin yan. Sandali po lamang at sa aming pagbabalik, Caraga Region, nagtala ng ikalawang kumpirmadong kaso ng Mpox. At Iloilo City LGU namahagi ng gamot laban sa leptospirosis. Yan! At iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Gising-gising, sabay may pasok. Kape!
Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Alamin ang lagay ng ating bansa mula mismo sa ating Pangulo. Sama-sama nating siyasatin ang mga solusyon at suriin ang mga planong nabigyang katuparan. Tutukan ang special coverage mula 1:00 ng hapon. Panoorin at pakinggan ang State of the Nation Address 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong July 28, 2025 na mula sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol sa East 30, nasa balita, nasa public service. Radyo Patrol Balita. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Balikan natin ang mga headline sa Radyo Patrol Balita alas 4. Apat na paulat na namatay sa pagagupit ng bagyong Krising at Habagat. Mahigit 400,000 individual apektado. Cebu City at Humingan sa Pangasinan isinailalim sa state of calamity dahil sa naranasang pag-ulan at pagbaha. Simbahang Katolika nanindigan sa total ban ng online gambling. At 7 taong gulang na batang naiwan sa bahay, patay sa sunog sa Las Piñas. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Para po sa ating ulat kalusugan, muling nagbabala ang Department of Health sa publiko laban po sa sakit na leptospirosis na posibleng makuha sa paglusong sa baha. Paalala po ng kagawaran, iwasang maglaro o lumusong dahil sa panganib na dala ng mga mikrobyo mula sa mga basura, dumi at ihi ng daga na maaaring magdulot ng leptospirosis. Ayon po sa DOH, posibleng magdulot ng komplikasyon sa atay, bato at puso at tao mapapasukan ng mikrobyong leptospira. Kung sakali namang malulubog sa baha, agad na magugas ng katawan gamit ang tubig at sabon. Agad din kumonsulta sa doktor kung lumusong sa baha ng may sugat o kung makararanas ng sintomas tulad po ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaari tumawag sa telekonsulta hotline 1555 para po sa mabilis na konsultasyon. O mag-iingat ha, walang lulusong sa baha. At kapag hindi kinaya at lumusong, magpakonsulta po agad sa inyong doktor. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Monday morning. Agri-Balita. Agri-Balita. Good morning, kamamilyang mangisda. Sa ating kamamilyang magbubukid, maupay na aga, kaka, payapabagsak. Ay, baliktad. Good morning po ha. Ito po sa ating... po si Kaka tsaka si... Dapat pala, mayapaba kaka, maupay na aga sangkay. Ayun. Good morning! Sa ating pong agri-balita ha,
magtatayo ang Department of Agriculture ng Farm Learning Center sa Naawan, Misamis Oriental na magiging pangunahing sentro ng pagsasanay para sa mga agrarian reform farmer beneficiaries sa buong Northern Mindanao. 500 milyong piso ang ilalaang pondo para sa pagpapatayo ng Farm Learning Center. Layo nitong itaguyod ang climate resilient, gender responsive at sustainable farming practices. Inaasa matatapos ang pasilidad sa loob ng 1 taon sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Naawan, Misamis Oriental. At yan po ang ating agrabilita. Good Monday morning muli. Magandang morning po sa ating kapamilyang mangingisda at magbubukid. Baka, may paabak at may nagasangkay. Pasada Probinsya. Sa oras po natin na 4:31, ikutin po natin ang mga balita sa mga lalawigan. Kinumpirma po ng local health official sa Dinagat Islands ang ikalawang kaso ng Mpox sa rehiyon ng Caraga. Ayon po sa Dinagat Provincial Health Office, ilang beses bumiyahe sa Davao City at South Cotabato ang pasyente noong Mayo at nagpakonsulta na makaranas ng mga sintomas ng Mpox. Isinailalim sa isolation at ginamot ang pasyente sa isang lokal na paggamutan at ganap na nakarecover noong Hunyo 30. Ang mga nakasalamuhan niya ay maigting na minonitor, ngunit walang nagpakita ng sintomas. Hinikayat naman ng PHO mga residente na sumunod sa mga health protocol. Alas 4:31 na madaling araw. Good morning po Ate Jocelyn at Kuya Boy. Ingat po sa pagmamaneho. Namahagi ang pamahalang lungsod ng Iloilo ng doxycycline sa mga apektado ng baha para makaiwas sa leptospirosis. Prioridad ng mga binang barangay gaya ng Lanit, Kamalig, Takbak, Balantang at Buntatala na may mahigit 400 beneficiary. Ayon kay Mayor Raisa Trenya, bahagi ito ng pinaigting na health response ng lungsod. Hinikayat ng publiko na agad magpakonsulta kung makaramdam ng sintomas tulad na lamang ng lagnat at pananakit ng katawan. Tiniyak ng alkalde na may sapat na supply ng gamot ang City Health Office. May 23 kaso ng hinihinalang leptospirosis sa Iloilo City at may 3 namatay. Pasada Probinsya. Apat na lalaking palutang-lutang sa dagat nasagip ng Philippine Navy sa Tawi-Tawi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Tawi-Tawi hatid ni Queenie Casimiro. Queenie! Nagpapatrolya ang Patrol Craft 392 ng Western Mindanao Naval Command Biyernes ng hapon nang mamataan ang mga lalaking palutang-lutang sa dagat. Agad silang ni-rescue ng mga sundalo at dinala sa Lamion Wharf. Napag-alamang patungo sana sa Simunul Island ang mga biktima nang hampasin ng malaking alon ang kanilang bangka dahilan para tumaob ito. Samantala, hindi bababa sa 5 bahay ang nasira sa Tubig Tana, Bungaw, Linggo ng madaling araw. Nakuhanan pa ng video ng residenteng si Matt Habisi Ahmad nang mahulog sa dagat ang mga bahay nang dahil sa malalaking alon at malakas na hangin. Sumisilong sa covered court ang mga apektadong pamilya. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Queenie Casimiro. Maraming salamat, Queenie Casimiro. Sa Isabela naman, 8 ang patay sa karambolan ng 3 sasakyan sa National Highway ng Barangay San Pedro sa bayan ng Aurora. Ayon sa pulisya, ang mga nasawi ay kinabibilangan ng 7 pasahero at driver ng isang van. Nasugatan naman ang driver ng truck na si October De Leon ng Etchaga, Isabela. Batay sa paunang investigasyon, lumihis ang truck sa kabilang linya at nahagip ang van na minamaneho ni Ronron Analan bago sumalpok sa isang van na minamaneho naman ni Osias Calderon. Idineklarang dead on arrival sa bagamutan si Calderon at 7 pasahero nito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa Bataan, patay naman ang 1 taong gulang na bata habang sugatan ng 64 anyos na lola matapos po mawalan ng preno ang kanilang sasakyan sa bahagi ng Esitex sa Dinalupihan. Ayon sa ulat, bumangga ang sasakyan sa metal railings bago nahulog sa gilid ng kalsada. Sa lakas naman ng pagkakabangga, tumilapon ang senior citizen at ang bata. Isinugod sila sa ospital pero binawian din ang buhay ang bata.
Sa Davao del Norte naman, patay ang isang 27 taong gulang na rider matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang dump truck sa Tagum City. Sa investigasyon, tinangkang mag-overtake ng rider pero bumangga ito sa likurang bahagi ng truck at pumailalim. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 45 taong gulang na driver ng truck na hindi nagbigay ng pahayag. Pasada Probinsya. Sa Occidental Mindoro, siyang sugatan sa banggaan ng papaserong bus at cargo truck sa Mamburao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Mindoro at hindi Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel. Patungong Alabang PITX ang bus sa kayang 49 na pasahero galing sa bayan ng San Jose, habang dalawa naman ang sakay ng truck na galing sa Abra de Ilog Pier nang magbanggaan sa Sitio Mabuhay, Barangay Tayamaan, Mamburao, Occidental Mindoro, linggo ng umaga. Sa inisyal na investigasyon, nawala sa linya ang truck at sumulubong ito sa pampasaherong bus kaya't nagsalpukan. Dinala ang driver ng truck at pahinanti nito, gayon din ang driver ng bus at 6 na pasahero sa Occidental Mindoro Provincial Hospital na pawang nagtamo ng minor injury, habang ang ibang pasahero naman ay ligtas. Agad ding nagtungo sa lugar ng Provincial Equipment and Pool Office upang hilahin ang truck at bus para maiwasan ang pagkaantala ng daloy ng trapiko. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar. Pasada Probinsya. Buwa pa tayo ng report, mahigit 17 million pesos dalaga ng shabu na samsam sa magkahiwalay na operasyon sa Bohol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bohol, hatid ni Ani Perez. Ani. Sabado nang matunto ng Bohol Police Provincial Office si alias Joshua, 22 taong gulang sa bayan ng Inabanga. Nakuhanan siya ng nasa 1 kilong hinihinalang shabu na may halagang 6.8 million pesos. Ayon sa pulisya, kaya niyang magbenta ng 1 kilo kada linggo. Kinabukasan naman sa Tagbilaran City, natunto ng mga operatiba si alias Ron, 48 taong gulang. Tumimbang sa 1 kilo at 600 gramo ang nakuhang shabu mula sa kanya matapos ang test buy. Timbog din ang kanyang kasama. Inimbisigahan na ng mga otoridad ang posibilidad na may nagpupuslit sa probinsya gamit ang bangka at dumadaong sa mga liblib na lugar sa Bohol. Mahaharap ang 3 sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez. Maraming salamat, Ani Perez. Pasada Probinsya. Higit 3 milyong piso halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Baliwag, Bulacan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bulacan atid ni Gracie Rutao. Gracie. Arestado ang isang high-value target sa ikinasang bypass operation ng Baliwag City Police sa Barangay Virgen de las Flores kahapon. Nakumpiska sa suspect ang hinihinalang shabu na tumitimbang ng 475.5 grams na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3.2 million pesos. Nasamsam din sa suspect na si alias Rex, 45 taong gulang, ang 6,000 peso bypass money, 6 na pakete ng hinihinalang shabu at isang plastic bag na may markang freeze-dried durian. Nasa kustodiya na ng Baliwag City Police Station ng suspect na sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao. Maraming salamat, Gracie Rutao. Alas 4:38 na po na madaling araw sa Osamis City naman, ninakawan at pinatay sa sakal nang magnanakaw ang 20 anyos na dalagang college student sa kanilang bahay sa Barangay San Roque. Kinilalang biktima na si Princess Cavanes Eliaca na natagpuang patay sa loob ng kanyang kwarto. Naaresto naman ng mga pulis ang suspect na si Michael Epong na umamin sa pagpatay sa biktima at pagnanakaw sa gintong necklace at 2 cellphone ng biktima. Nagawa lang daw ng suspect ang krimen dahil sa matinding pangangailangan. Pasada Probinsya. 2 menor de edad sugatan matapos saksakin
na kapwa menor de edad sa Tuguegarao City, Cagayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan natid ni Harry Zulio. Harris. Dugo ang isinugod sa ospital ang dalawang estudyanteng edad 14 at 17 sa Tuguegarao City, Cagayan. Ito'y matapos silang saksakin umano ng 13 anyos na estudyante rin. Sa investigasyon, dumalo sa panghapong misa ng universidad ang grupo ng biktima at grupo ng suspect na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Matapos ang misa ay nag-cruise muli ang landas ng dalawang grupo sa isang kainan kung saan nagkaroon ng rumble na nauwi sa pananaksak. Tumakas ang grupo ng suspect sakay ng tricycle pero naharang sila ng mga rumespondeng gwardya ng universidad. Agad tinurn over sa pulisya ang grupo ng suspect na nakuhanan ng 2 pirasong knuckles. Hindi na na-recover ang patalim na sinasabing ginamit sa pananaksak. Patuloy ang pagsisiyasat ng pulisya sa dahilan ng insidente. At dahil pawang minor de edad ang mga sangkot, ipapasa sila sa DSWD para sa kaukulang aksyon. Tiniyak naman ng pulisya ang mas maigting na seguridad ngayon sa mga paaralan para maiwasang maulit ang kahalintulad na insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio. Maraming salamat, Haris Julio. Pasada Probinsya. 5 minor de edad dinuli matapos magnakaw ng 2 Wi-Fi vendo machine sa Davao del Norte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Davao at ni Ernel Tocmo. Ernel. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng mga menor de edad na lalaki sa 2 Wi-Fi vendo machine sa Barangay Maniki, Bayan ng Kapalong sa Davao del Norte. Kita sa video ang mga batang tinatakpan pa ang mukha ng kanilang mga damit upang hindi makita sa CCTV. Pilit nilang buksan ang vendo machine na naglalaman ng barya-barya at agad nag-alisa ng magtagumpay sa ginawa. Pero makalipas ang higit 1 araw, nahuli sila ng mga pulis. Positibo silang nakilala sa pamamagitan ng CCTV video at napag-alamang hindi ito ang unang pagkakataong ginawa nila ang krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tocmo. Maraming salamat, Ernel Tocmo. Oras po natin, Kawawilya. Abay, alas 4:42 na po na madaling araw. Gising bangon sa mga may pasok ka, magdala po ng payong, kapote at bota. Very good. Dapat kumpleto ha. Para safe tayo. Correct. At ligtas mula doon sa basa, ligtas mula sa sakit gaya ng leptospirosis. Abangan po sa aming pagbabalik travel advisory ng China sa mga Chinese students sa Pilipinas. Inalmahan ng DFA. At Chinese na wanted sa pagpatay sa kapwa Chinese na aresto sa Tawi-Tawi. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape! Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo.
Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Oras po natin, alas 4:45 ng madaling araw. Balik po tayo sa mga balita. Ipinrotesta ng Department of Foreign Affairs ang travel advisory ng China sa mga Chinese students sa Pilipinas. Base po sa abiso ng Chinese Ministry of Education, pinag-iingat ang mga estudyanteng Chinese dahil sa mataas na kaso ng krimen na target ay kanilang mga kababayan. Pinapayuhan ng mga Chinese student sa Pilipinas na maging alerto at mag-ingat habang nag-aaral po sa Pilipinas. Sinabi ng DFA na ipinarating nila sa Chinese government ang mga hindi tamang impormasyon na nilalaman ang abiso at tumaasa silang itatama ito ng Ministry of Education. Giit pa ng DFA, tinutugunan ng law enforcement authorities ang lahat ng kaso na bumibiktima sa mga Chinese at iba pang foreign nationals, maging ang mga krimen na sarili nilang kababayan ang utak. Totoo din naman, silang mga Chinese din na nagkikidnapan, di ba? At kung ano-ano ginagawa. Sila din ang mga nagko-complain din mismo, mga Chinese. Sila diba? din ang nagpo-post ng video online. O tapos sasabihin nila, sino suspect? Hindi naman Pinoy yung tinuturo nila, mga kapwa nila. Sa ibang balita naman, ito pa partner, naaresto Naaresto ng mga pulis sa Bungaw, Tawi-Tawi ang Chinese na suspect sa pagpatay sa kapwa Chinese. O si? Diba? Sa Makati noong October 2024. Sakay ng speedboat ang suspect na si Wang Danyu alias Baulong nang matsyempoan ng mga pulis sa dagat malapit sa Barangay Nanil. Wanted si Wang sa pagpatay sa kababayang si Liu Jiabin sa loob ng hotpot restaurant na nakunan pa ng CCTV. Suspect din si Wang sa pagdukot sa 14 anyos na estudyanteng Chinese din sa Taguig noong Pebrero. Nagalok ang gobyerno ng 2 milyong pisong pabuya para maaresto ang suspect na Chinese. I-dispose ng Bureau of Customs at Department of Agriculture ang mahigit 500 metriko tonelada ng puslit na gulay na galing China na nasabat sa pantalan sa Maynila at Subic dahil nagsisimulang mabulok ang mga ito. Idineklarang mga meat products ang laman ng 17 shipping container na nasamsam ng Customs at DA na naglalaman ng mga pula at dilaw na sibuyas at maging carrots. Lumabas sa pagsusuri ng Bureau of Plant Industry na hindi ligtas kainin. Yan na nga ba sinasabi ko, ang mga smuggled na gulay na positibo sa... Wala mo partner sa ang positibo ito mga gulay na to. Sa E. coli. Diba? Positibo sa E. coli, salmonella at pesticide residue. Arestado ang magkasintahan sa entrapid operation ng PNP-CIDG matapos mahuling nagbebenta umano ng mga peking cellphone sa Parañaque City. Nasamsam sa kanilang mahigit 100 milyong pisong halaga ng mga peking cellphone accessories na hindi dumaan sa pagsusuri ng Bureau of Customs at National Telecommunications Commission. Wala ring business permit ang negosyo na pagmamayari umano ng isang Chinese. Git ng babaeng suspect, hindi niya alam na illegal ang mga produkto. Nasa kustudiyan na ng CIDG magkasintahan na maharap sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Samantala sa Las Piñas City naman, patay ang 7 taong gulang na bata matapos po makulong sa loob ng nasunog na bahay sa Barangay Talon 1. Mag-isa sa nakakandadong bahay ang biktima dahil umalis sa magulang nito para kumuha ng sahod. Naku po, natagpuan ng bangkay ng biktima sa banyo ng kanilang inuupahang bahay.
7 iba pa ang sugatan sa insidente at nabigyan ng first aid. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay at nahirapang apulain ang apoy dahil po sa masikip na lugar. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng mga naabong ari-arian. Sa oras po natin, 4:49 na madaling araw, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Department of Transportation, suportado ang makabagong transport app ng isang Pinoy developer. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula QC, Quezon City at ini Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Nagpahayag ng buong suporta si Transportation Secretary Vince Dizon kay Joshua Bumanlag, ang developer ng Rush PH, isang web-based application na nagmumonitor ng real-time arrivals ng tren sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ani Dizon, makatutulong ito hindi lang sa commuters kundi sa buong sistema ng pampublikong transportasyon. Plano rin ng DOTR na i-integrate ang Rush PH app sa mga rail system at sa EDSA busway na pwedeng ihalintulad sa sistema ng Singapore. Sa pamamagitan ng app, pwedeng makita ng mga pasahero kung may delay, aberya o kung gaano kasiksikan ang bawat istasyon na malaking tulong sa pagpaplano ng biyahe araw-araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Oras po natin, alas 4:51 na po na madaling araw. Dahil 4:51 na, Yun. heto na! Sa mga nag-message sa atin sa Viber number na 0919-278-3000. Good morning, Ito na po ha. Nagpapatenta sa atin. Good morning, magandang madaling araw. Rose Flores, Alex Faustino, Bless Lamenta, Cory Hilario, Angelica Globe, Gail Viloria, Celi Bawag, Jos Kyle Edip, Mads, Mark Anthony Pedemonte, Cherry Diaz, Ian Ingreso, Rom, magandang umaga at syempre magandang morning din kay Tita Villanueva, kay Miss Leslie Villanueva, magandang umaga at syempre sa napakabait na si Tita Amanda Reyes at Tita Fe, magandang morning, Madam Norma Guevara, good morning. Good morning po syempre sa mga nag-comment po sa ating YouTube channel na may 12,000 live viewers. Good morning po kay Mercy Garcia, Nori Malinaw, Tiger Lily, kay Kiang, Mind Gain, Banong, kay Amber Audrey Maravilla, Maria Lilibet De Leonardo. Good morning mula pa sa Malati, Maynila. Si Rona Bernardo ng Bulacan, Darwin Cabalan. Good morning kay Peter Jan Rada, Robin Guanzon, Banong. At syempre magandang morning din po kay Hener Secreto, Engelbert Nielo. Magandang morning din po kay Joe Fernald Sacopon. At syempre po kay Jillian Villacorlos, Analiza Liwag. At Fe Santiago Bel Bernabe. Good morning din po syempre sa ating laging nanonood na si Jason Magallanes, sir. Good morning. At syempre magandang morning din po kay Ay Morana, June Fons, kay Julian Pabunan, Melissa Estrado Tempura, Ani Adona at Romaric Roas. Good morning. Ayan, magandang umaga po at syempre sa mga nagtatanong po, babalikan ko ito mga naunang nag-anunsyo partner kanina. Para po alam niyo baka yung iba sakto ba nagtatanong partner? Nire-ready nyo yung mga anak ninyo. Ito po, base po sa anunsyo ng inyo po mga LGU ha, yung mga walang pasok ngayong araw sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Bataan, Laguna, gayon din po sa Malolos, San Ildefonso at San Jose del Monte sa Bulacan. Suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng level sa Kalumpit, Balagtas at Bukawe sa Bulacan, Oton sa Iloilo, Candaba sa Pampanga at Rosales, Pangasinan. Wala namang pasok mula preschool hanggang senior high school sa San Miguel, Bulacan. Sinuspende naman ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa Atok, Bengueta, Basista, Pangasinan, Santo Tomas sa Pampanga at Hagonoy sa Bulacan. Ayan, kaya Catherine Enriquez, gisingin niyo na po yung inyong anak dahil may pasok po sa inyo. Pero hintayin niyo po yung announcement, baka bigla mag-announce partner. Oo nga magandang i-monitor nyo rin po syempre yung lagay ng weather dyan po sa inyong lugar. Mga balita sa labas ng bansa. Balita muna tayo sa labas ng bansa. 63 na ang patay sa pag-ulan at pagbaha sa Punjab Province sa Pakistan. Sa report po ng National Disaster Management Authority,
karamihan sa mga namatay ay nalunod, nakuryente at nadaganan ng mga gumuhong gusali. Samantala, umakyat na sa 35 ang patay matapos naman tumaob ang isang tourist boat sa Halong Bay sa Vietnam. 10 ang nakaligtas sa trahedya, kabilang ang 10 taong gulang na batang lalaki na natrap sa hull ng bangka. Mahigit 50 ang sakay ng tourist boat nang bayuhin ng malakas na ulan at hangin. Apektado naman sa mga panahon ng paghahanap sa mga nawawalang biktima. Showbiz Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating Kachika sa Umaga. Erica Balmes, anong latest? Go! Chika Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagbabalik teatro si Mr. Pure Energy Gary V para muling bigyang buhay ang karakter ni Jacob sa 2025 music play na Jacob the Dreamer. Para sa Ultimate Singer-Performer, napapanahon ang kanyang pagbabalik sa nasabing musical dahil sa napakaraming pangyayari sa mundo, lalo na sa pundasyon ng pamilya, kaya umaasa siyang hindi pa ito ang huling beses na makagagawa siya ng ganitong klase ng proyekto. Kasama ring nagbabalik sa musical show sina Sam Concepcion, Carlo Orosa at Kyla Rivera. At kahit limitado lang ang pagpapalabas nito ngayong buwan, na sold out pa rin ang show. Sa iba pa nating chika sa umaga, umalma naman ang Star Magic Agency kaugnay sa kumakalat na mga edited at malisyosong videos at pictures ni PBB Gen 11 big winner Fiang Smith. Sa inilabas na pahayag ng talent agency, hinikayat nila ang publiko na huwag nang ipakalat ang mga naturang peking material na nag-ugat sa bahayag ni Fiang kung saan sinabi nitong best batch ang kinabibilangang PBB Gen 11 batch, pero nauna nang nilinaw ng kampo ng dalaga na spliced video ang nag-viral na pahayag at nagbibiro lamang ang rising star. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes. Sports Balita! Sa ating sports balita, WBC Welterweight Championship, bigo maagaw ni People's Champ Manny Pacquiao. Yan at iba pang sports balita, ihahatid ang ating big man sa DZMM na si Alfred Dalde. Alfred! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, bigo si People's Champ Manny Pacquiao na maagaw ang WBC Welterweight belt mula sa defending champion na si Mario Barrios. Nauwi sa majority draw ang laban ni Pacquiao at Barrios matapos ang 12 round ng kanilang title fight sa Las Vegas sa Amerika. Naniniwala si Pacman na siya ang nanalo sa laban, pero pinuri rin niya ang nakalabang si Barrios sa ipinakitang laban sa buong 12 rounds. Samantala, 2 Pinoy boxer ang nanalo sa undercard ng Pacquiao-Barrios title fight. Nakuha ni Mark Magnifico magsayong WBC Continental America Super Featherweight belt matapos talunin via unanimous decision ang Mexicanong si Jorge Mata. Nanakaut naman ni Olympic bronze medalist Yumir Marshall sa third round ang nakalabang si Bernard Joseph ng Amerika sa non-title bout. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po, si Alfred Dalde, TCMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. Oras natin 4:58 dahil dyan. At yan ang mga balita ngayong Lunes, July 21, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at iWantTFC. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, antemano. Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 sa Mega Manila. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Nagbabalita anumang oras. Susunod na po, Ronda Pasada kasama si Daddy Johnson Manabat. Happy Monday. Bye. Ingat po.